Chapter 3. Shampoo, toothpaste, napkin. Ito mas maganda, with wings. Leche. Daig pa ni Belle ang natuklaw ng ahas nang bigla na lang tumambad sa harap niya si Callum habang pumipili siya ng magandang brand ng sanitary napkin. Basta na lamang itong kumuha ng mamahaling napkin at inilagay sa grocery cart na tinutulak niya. Bakit ano ba? Napaiyak siya ng mga paa sa sobrang inis ng agawin ng binata mula sa kanya ang cart at ito na ang tumulak ng cart. Para naman siyang paslit na bumuntot dito. Mister, alam mo ba na nakaka-istorbo ka sa pamimili ko? Nope. In fact, gusto pa nga kitang tulungan kaya ako nandito ngayon. Lumingon sa kanya at ngumiti ng matamis. Shit na malagkit, mas matamis pa sa pinakamahal na tsokolate ang mga ngiti nito. Nagniningning na parang bombilya ang mga mata ng binata nang salubungin niya ang mga tingin nito. Iglap lang ay naturete ng utak niya. Nakakawindang ng heartbeat ang pagkakakyut nito ngayon. Kahit aminado si Belle na naiinis siya sa binata dahil sa imaheng nabuo noon sa isip niya, hindi pa rin pala siya naiiba sa mga babaeng may gusto rito. Bumibilis din kasi ang tibok ng puso niya tuwing nasa malapit lamang si Callum. Dapat ko na bang hawakan ang garter ng panty ko? Ay, may lahi ka bang kabuti? Bigla ka na lang sumusulpot eh. Nakasimangot na sabi niya at pilit na binawi mula rito ang cart. Si Belle ay nakatoka ngayong mag-grocery dahil busy ang mami niya. Ang kuya Kiel naman niya ay nagbabantay sa lola nila na nasa ospital. Wala, pero alam mo malakas ang pang-amoy ko kaya nahuhulaan ko kagad kung nasan ka. Kilala ko na ang amoy mo, sabi pa nito. Kakapit na talaga ako sa garter ng panty ko. Bulong niya sa sarili. Aso lang ang peg, hello? Nagsimula siyang amoy-amoy ng sarili bago muling hinarap ang makulit na binata. Wala naman akong BO Hindi ako mabaho at saka bakit ka ba nagpupunta sa mga ganitong lugar? Gusto mong dumugin ka ng mga tao? Relax, hindi pa naman ako ganun kasikat kaya okay lang na magpunta ako sa kahit sang lugar na gustuhin ko. Aw! Angal ni Belle ang tapikin nito ang kamay niya. Matapos siyang tangkain na bawiin ang grocery cart. Si Callum yun, diba? Bakit kasama niya ang pangit na yan? Sabi ng isang babae na kasama nito habang nakatingin sa kanila ng binata. Pangit daw ako? Aray naman. Napahinga siya ng malalim at muling hinarap si Callum. Bakit ka ba kasi nandito ngayon? Tila mauubusan na ng pasensya ang sabi niya. Hindi agad na nagsalita. Bahagya lamang dumukwang at hinawi ang ilang hiblan ng buhok na tumatabing sa kaliwang pisngi niya. Naipikit ni Belle ang mga mata nang maramdaman ang mga daliri nito sa kaliwang pisngi niya. Parang saglit na tumigil sa pagtakbo ang oras ang dumali ang mumunting kuryente sa balat niya. Alam mo, konti na lang isipin ko na talaga na pinsan mo si Sadako. Nawala ang wahikang kanina lamang ay bumabalot sa buong katawan niya. Mabilis pa sa alas 4 na minulat niya ang mga mata. Halos maduling siya ng matuklasan na napakalapit na pala ng mukha ni Callum sa mismong mukha niya. Agad na tinambol ng malakas ang dibdib niya. Excuse me? Gaga, may karapatan kang mainis. Sabi niya sa sarili. Hindi ko keri, ang gwapo pala talaga niya. Lalo na kapag ganito kalapit. Ang sabi naman ng malanding bahagi ng utak niya. Bahagya namang lumayo sa kanyang binata at pinagpatuloy ang pagtulak sa grocery cart. Muli isinundan niya to. Teka, matanong ko nga ulit. Alam ko, hindi naman tayo close. Hindi mo nga alam dati na nag-exist ako sa mundo. At isang beses lang naman nagtagpo ang mga landas natin pero bakit ka ba buntot ng buntot sa akin? May utang ba ako sa'yo? Tanong niya. Wala. Yun naman pala eh. Stalker ba kita? Ang ganda ko naman. Bigla ay nawala ang ngiti sa mga labi ni Callum at natigilan si Belle nang mapansin na naging seryoso na to. Nawala na rin ang sigla sa mga mata ng binata. Nahagad niyang ibabang labi dahil bigla ay parang gusto niyang makonsensya. Daig pa kasi nito ang batang inagawan ng tsokolate dahil sa itsura nito ngayon. Ilang beses pa itong napahinga ng malalim bago nagsalita. Wala akong makausap. Ha? Bakit? Nalilitong tanong ni Belle. Nasaan ang mga kaibigan mo? Ang mga barkada mo? Ang tinutuko niya yung school band na kinabibilangan nito. Iniiwasan na nila ako buong araw. Matamlay na sagot naman nito. Bakit? Dahil sa issue na bakla ka? Iritadong tumingin sa kanyang binata. Tinakpan naman niya ang bibig para pigilan ang sarili na magsalita ulit. Mahirap na at baka bigla na naman siya nitong halikan ngayon ng walang pasabi. Binubuli ka na ng iba? Parang ganun na nga. Pero wala akong pakialam. Kapag tumagal ay mawawala rin naman ang issue. Kailangan ko lang talaga ng makakausap.
Tugon nito at sumulyap sa kanya. Matipid nang humiti si Belle. Alam mo, wala namang masama sa pagiging bakla eh. Hindi naman dapat gawing issue yun dahil nga mga tao rin sila at may damdamin na nasasaktan at dapat isaalang-alang. Kaya lang, iba naman kapag ikaw na ang na-issueng bakla. Pangarap ka kaya ng kababaihan sa campus natin. Kaya tsak naguguho ang mga pangarap nila ngayon. Eh ikaw, pangarap mo rin ba ako? Walang kapreno-preno namang tanong ni Callum. Halos malaglag ang mga panga ni Belle dahil sa nakakagulat na tanong nito. Mas mahirap pa sa long quiz ang tanong ng binata kaya hindi niya alam ang isasagot dahil hindi man lang siya rito binigyan ng pagkakataon na makapaghanda. Ang pangarap ko, dinig niya unti-unting pagbilis ng tibok ng puso niya. Pakiramdam ni Belle ay tumayo ang lahat ng mga balahibo niya sa batok. Pangarap kong pumayat dahil sasali ako sa Miss Universe. Tara na nga! Natutureteng hinila niya ang kamay nito habang ang isang kamay naman nito ay tumutulak sa grocery cart. Habang papalapit sa mahabang pila ng cashier ay hindi sinasayang napasulyap si Belle sa mga kamay nila na magkahugpong. Diyos ko, ano ba ang gulong na pasok ko? Bakit hawak ko ang kamay niya at bakit parang nagugustuhan ko ng ngayon ang pagsulpot-sulpot niya sa harap ko? Sa isang maliit na parke, napiling magpalipas ng oras ni Belle dahil hindi niya matanggihan ang pagmamagandang loob ni Callum at bigla siyang nauawa sa binata. Dahil sa sitwasyon nito ngayon ay hindi na siya nakatanggi pa nang magpumilit itong sumama sa kanya. Iniwan nila ang mga pinamili niya sa loob ng sasakyan nito. 5:00 pa lang naman ng hapon at tsak na hindi pa siya hanapin ng mga magulang niya dahil madalas ay gabi na umuwi ang mga to. Halos nakasalampak ng upo sa damuhan ay abala sila sa pagtiklop ng mga papel na gagawin niyang stars. Kahit saan siya magpunta may baon siyang plastic at kartolina dahil naging libangan na niya ang magawa ng mga bituin. Yosh! Naupo sa tapat niya si Callum at napaawang mga labi niya nang ebot nito ang chocolate ice cream na nasa cup. Thank you. Nagniningning ang mga matang kinuha niya mula rito ang ice cream. Heaven. Walang pakialam si Belle kahit madalas na sinasabi ng mga tao sa kanya na siya'y tumataba dahil sa pagkahumaling sa ice cream. Hindi talaga pwedeng lumipas ang buong araw na hindi siya kumakain yun. Hindi ka pa rin ba tapos? Tanong nito at inginuso ang ginagawa niya. Hindi pa. Mabilis sa tugon niya. Ang hirap kayang gumawa ng 5K stars. Nagsimula na siyang kainin ng ice cream. Nangalumbaba to at tinukod ang siko sa ibabaw ng tuhod bago nagsalita. Ano ba kasi ang wish mo? Baka naman kayang bilhin ng parents mo para sa iyo at hindi mo na kailangan magpakahirap pa sa paggawa ng mga stars. Nawala na ang sigla ni Belle at napalis ang ngiti sa mga labi niya. Bigla'y parang nawala na siya ng ganong kumain ng ice cream. Malungkot naman na nag-angat siya ng tingin kay Callum at nagwika. Hindi naman ganun kadali ang wish ko. Kung sana nga lang pwedeng bilhin ng pera ang bagay na gusto ko, hindi na ako magpapakahirap sa paggawa nito. Kaya lang kasi may sakit ang lola ko. Ang sabi ng doktor ay maliit na lang ang chance na gumaling pa siya. Kumataw siya at maliit na lang ang pag-asang magising pa siya. Saglit na natigilan na tila na awang tumingin sa kanya si Callum. Sorry. Mabilis siyang umiling. Tama ka naman kasi. Parang kalokohan na lang kasi itong ginagawa ko pero para sa isang katulad ko na umaasa pa rin na gagaling ang lola ko, wala na sigurong imposible pa. Okay, tutulungan kita. Pag-aupos ito sa kinakaing ice cream, nagsimula na sa pagtiklop ng mga papel. Talaga? Halos hindi kumukurap ang mga matang tanong niya. Yeah, nakayukuto at nagsimula na sa pagtitiklop. Parang ice cream na naman na natutunaw ang puso ni Belle habang pinagmamasan ng ginagawa nito. Nakayuko ang binata kaya ang tanging nakikita lamang niya ay ang tuktok ng ulo nito at ang tungki ng matangos sa ilong. Nang dumako naman ang mga mata niya sa daliri nito ay hindi na niya mapigilan ang muling makakaramdam ng kakaibang kilig. Lalaking-lalaki ang mga kamay ni Callum. Malaki at merong mahahabang daliri. Gitarista to ng banda kaya hindi na siya umaasa na malambot ang mga palad nito. Pero bakit parang gusto niyang pisilin ang mga yun at idikit sa magkabilang pisngi niya? Oh Lord! Huwag ka mag-alala dahil hindi na ako makikiagaw ng wish sa'yo. Solong-solo mo ang wish mo at tumutulong na lang ako para matapos ka kagad. Ani Callum at sumulyap sa kanya. Oh lala, kakaiba ang mga ngiti nito ngayon. Wala iyong bahid ng kahit anong kapilyuhan at punong-puno ng sensibilidad ng mga ngiti nito. Hindi ba yan joke? Baka ini-etches mo lang ako ha? Nagpakawala siya ng peking tawa para lang mapagtakpan ang matinding emosyon na nararamdaman. Para sa isang ordinaryong babae na kagaya ni Belle, isang malaking himala ang makausap ang isang gwapo at sikat na lalaking kagaya ni Callum.
Parang isang panaginip lamang yun. Isang panaginip na kahit yata bangungutin pa siya hindi na niya tatangkain pang magising. Tumawa to. Nagulat siya nung dumukwang ang binata at pinunasan ng gilid ng mga labi niya. Damn, oh damn, why me? Alam ni Belle na sanay na ang binata sa mga ganong sitwasyon dahil sa dami ng mga babaeng nagkakandara pa rito. Pero hindi siya. Nagwawala ultimo ang split ends niya dahil sa ginagawa nito. You're cute, naaliw na sabi ng binata habang pinipisil ang matambok niyang mga pisngi. Shit, oxygen tank po please. Samantala, samahan naman ninyo ako sa mall. Ungot naman ni Jana sa kanilang tatlo habang naglilibot sila sa buong campus. Dahil absent ng professor nila sa isang subject ay nagpasya silang maglibot muna para hindi mainip. Naku Jonathan, tigilan mo nga ako, ang init kaya? Angal ni Belle. Hindi naman gaanong kalayo ang mall sa campus pero masyadong mainit at baka sakit ng ulo lang ang aborti nila. Kung bakit naman kasi ang kuripot kayo? Nakalabi namang sabi ni Jana. Napapalatak si Belle habang sina Jai at Melanie naman ay natawa lang sa pagpaparinig nito. Totoong kuripot talaga silang tatlo dahil hindi naman sila kagaya ni Jana na nagmula sa mayamang pamilya. Maya-maya na lang tayo gumala pagkatapos ng last subject natin. Question naman ni Melanie. Tama, sa mall lang tayo magmerienda. Nakangiti namang turan niya. Utang na loob, Belle Marie Castillo. Kung pagkain lang naman ang nasa isip mo talagang hindi ka napapayat niyan. Paano mo makikilala si Prince Charming niyan? Naitirik ni Belle ang mga mata dahil sa sinabi ni Jana. Sa kanilang apat na magkakaibigan ay ito ang maraming alam na beauty at diet tips. Kaya ganoon na lang kung sermonan siya. Alam mo Jana, nasa pagkain ng heart ko kaya huwag ka nang umangal. Kaloka? Maarteng sabi pa nito. Hindi na niya to pinansin. Kapag kawan narinig niyang nagsalita sa Jana nang tumapat sila sa Business Administration Building. Ay, kamusta na kaya si Papa Kalum ko? Siguro nahihirapan siya ngayon dahil sa mga chismosong naninira sa kanya. Mangiyak-iyak na sabi ni Jana. Hinawakan pa siya sa balikat na animoy papalahaw na ng iyak ng anumang oras. Business ad ang kursong kinukuha ni Kalum at kagaya nila ay nasa huling taon na din ito ng kolehiyo. Relax ka lang, hindi naman niya masyadong iniinda ang issue eh. Wika niya. Napasingap ang mga kasama ni Belle na pinagtaka niya. May mali ba sa mga nasabi niya? Bakit para siya naging alien sa harap ng mga to? Himala, hindi mo na kami ngayon pinapagalitan kapag binabanggit namin si Kalum. Hindi mo na rin siya nilalait at tinatawag na playboy. Magugunaw na ba ang Earth? Napaawang ang mga labi ni Belle ang maalala na madalas nga pala niyang sabihin na mayabang at playboy ang idol ng mga to. Ano kasi? Naumid siya habang iniisip kung anong magandang idahilan. Kung sasabihin ba niya na 2 beses na niyang nakasama si Kalum, maniniwala ang mga to? Syempre hindi. Malamang iisipin pa ng mga kaibigan na ang lakas ang trip niya. Kasi nakataas ang isang kilay na pinagbasdan siya ni Jana. Nag-iwas naman siya ng tingin para hindi niya to mahalata ang pagkakailang niya. Belle! Magkakasabay na napasingap ang mga kaibigan nang mapansin si Kalum na patakbong bumababa ng hagdan. Kumakaway sa kanyang binata at nakangiting tinatawag siya. Belle? Hindi makapaniwalang bulala si Jana. Panaginip ba to? Nahagat naman ni Belle ang ibabang labi. Samantalang sina Melanie at Jai ay parang napako na sa kinatatayuan habang nakatitig sa papalapit na si Kalum. Belle Marie, may hindi ka sinasabi sa akin. Ang sarap mong kurutin sa singit, babae ka. Hindi mo sinasabi sa amin na kilala ka ni Kalum? Humawak pa si Jana sa laylayan ng damit niya at parang gusto nang tumili. Nang tuli ang makalapit sa kanila ang binata. Hi! Nakangiting bati ni Kalum sa kanila. Diyos ko, ang mga ngipin kumikislap na parang diamante. Pwede na commercial ang model ng toothpaste. Jana? Sabay naman ni Belle sa kaibigan. Kulang na lang kasi purihin ito ang binata mula ulo hanggang paa. Nahagod ni Kalum ang batok na animoy nahiya sa sinabi ni Jana. Cute. Parang may munting mga palad ang humaplo sa puso niya nang makita ang ginawa ni Kalum. Hindi totoong mayabang siya. Naisaloob ni Belle. Hindi naman ako aakto ng gano'n ng binata kung talagang mayabang to. Nagkamali lang marahil siya ng paghusga rito. Napaigtad si Belle ang abuti ni Kalum ang isang kamay niya. Bago pa siya makahuma ay bahagya na siya nitong hinila. Napilitan siya humakbang at pumeso sa tabi nito. Habang ang magkahugpong ng mga palad nila ay tinatago nito sa bandang likuran. Dahil sa ginawa ng binata ay parang bola tuloy na tumatalon-talon ng puso niya.
Pakiramdam ni Belle ay may mga higanting paru-paro sa loob ng tiyan niya. Ang pagdilipara nito kaya halos hindi na siya mapakali. Pwede ko ba siyang mahiram sandali? Tanong ni Callum sa mga kaibigan hanggang ngayon nakatulala pa rin. Ilang beses na tumikim si Jana bago nagsalita. Sige, kahit huwag mo na siyang ibalik sa amin. Go lang ng go. Nito at nagmamadali na silang itinaboy. Wala na nagawa si Belle nang maharang at hilahin ni Callum ang kamay niya at na magkasabay na naglakad na sila palayo rito. May mangilan-ngilan silang nasasalubong na estudyante at halos iisa lang ang reaksyon ng mga to. Gulat na gulat. Paano nga naman mangyayari ng isang sikat na si Callum Calderon ay kare-kare ngayon ng isang napaka-ordinaryong babae na walang iba kundi siya? Mahabang kwento. Bakit tayo nandito? Nalilitong tanong ni Belle kay Callum nang dalhin siya dito sa music room ng campus nila. Ngayon lamang nito naalalang bitawan ng kamay niya. Diretso ang binata sa isang sulok ng silid kung saan nakalagay ang mga instrument sa pagtugtog. Kinuha nito ang isang gitara at naupo sa isang monoblock chair. Sa tapat nito ay may isang mataas na stool kung saan ito ay pinatong ang isang papel at lapis. Plano kong magsulat ng kanta. Nito. Agad na namilog ang mga mata ni Belle. Parang may pakpak ang mga paa na lumapit siya sa binata at nagsalita. As in ngayon na ba? Excited na tanong niya. Itong unang beses na gagawa ako ng kanta. Talaga? Nawindang ang puso niya sa narinig. Di dapat hindi ako ang kasama mo ngayon. Sa palagay ni Belle ay dapat lang na ang taong importante dito. O kaya naman ay isang babae na nag-uumapaw ang sex appeal ang kasama nito. Para magkaroon to ng inspirasyon sa paggawa ng kanta. It's okay. Ayoko rin naman na makikita ng iba ang flaws ko. Kung hindi kasi maganda ang magiging resulta nito, at least ikaw naman ang kasama ko. Talaga? Dapat ba siyang matuwa o dapat siyang mag-walk out? Para na rin kasing sinabi ni Callum na hindi nito kailangan mag-effort ng bongga dahil siya lang naman ang kasama nito. Maka-walk out na lang nga lang kaya. Tumalikod na si Belle pero napaigtad siya ng pigilan ng binata ang isang kamay niya. Saan ko pupunta? Nagtatakang tanong nito. Ewan ko sa'yo. Kailangan mo lang pala ng kasama, ako pa ang kinaray mo rito. Masama ang loob na wika niya. Nagagalit ka pa sa sinabi ko? Natatawa namang sabi nito. Sa sobrang inis ay naipadyak niya ang mga paa. Bitawan mo na nga ako. Oo na, hindi naman kasi ako maganda. At mataba ako kaya okay lang na magkamali ka ngayon ng maraming beses sa harap ko. Hindi naman big deal sa'yo kung matawa ako kaya bakit pa ako nandito? Asik niya. Narinig ni Belle ang paghinga nito ng malalim. Napilitan siyang sumulyap sa maamumukha ni Callum na mula sa pagpigil ito sa siko niya ay dumaustos pababa ang kamay nito at ginagap ang kamay niya. Hindi mo lang siguro ako naintindihan o baka naman nagkamali lang ako ng pagpapaliwanag sa iyo. Gusto kong ikaw ang kasama ko ngayon dahil hindi ako natatakot na magkamali sa harap mo. Hindi totoo ang iniisip mo na wala akong pakialam dahil pumapalpak ako ngayon dahil ikaw ang kasama ko. Dahil ang totoo niyan, palagi na kitang sinusundan magbula na makasama kita sa rooftop. Dahil kahit hindi pa tayo masyadong magkakilala, komportable na ako agad sa'yo. Hindi ako natatakot na pumiyok o magkamali ng pagtipa sa gitara habang nasa harap mo dahil gusto ko ipakita sa'yo ang totoong ako. Tao rin naman ako. Napapagod din sa atensyon na binibigay sa akin ng mga tao. At ang gusto ko lang naman ay maipakita sa'yo ang totoong ako. Belle! Utos naman niya sa sarili pero paano siya hihinga ng normal kung yun ang unang beses na may isang napakagwapong lalaki na nagsabi sa kanya ng mga salitang yun. Otomatiko na nagkinit ang mga pisngi niya. Kumakabog na malakas ang dibdib na nag-iwas siya ng tingin sa binata. Sige na nga magsimula ka na at baka saan pa mapunta ang usapan natin? Parang sasabog ang dibdib na bumitaw na siya mula sa pagkahawak nito sa kamay niya. Lumipas ang mahigit kalahating oras na nakontento na lamang si Belle na pagmasdan si Callum. Habang panay ang pagtipa nito sa gitara, tuwing magsusulat to ng music sheet, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Kahit baguhang musikero ay halata na seryoso to sa ginagawa nito ngayon.